page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Magandang hapon mga kaibigan, araw ng Miyerkules, ngayon ay October 25 at oras po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Tayo po ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng gabi. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako po si Liway Madantan, Iparagiren. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. At sa technical kasama natin ka Aaron Robert Garcia. Sa ulo ng ating mga balita, sa Balitang Nasyonal, October 31 may pasok, hindi holiday, ayon sa Malacanang. Todo balita. Suporta sa aksyon ni PBBM versus pambubuli ng China, hinirit ng NDCP alumni. Todo balita. Mga kandidato sa barangay at SK elections sa Abra, nag-aatrasan. Todo balita. Isang solong dismayado sa anti-hazing law. Todo balita. Sa balitang lokal, 30 na kababaihan sa Dagupan recipient ng rug-making livelihood project ng Dagupan City Jail at ng Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. Todo balita. Isang incumbent barangay chairman at dalawa pa arestado dahil sa pagmamaril at pagpatay sa kanyang kalaban sa politika. Todo balita. Lalawigan ng Pangasinan kabilang sa ruta ng Philippine Motorcycle Tourism Region 1 Ride. Todo balita. Bamboo Industries Alaminos isusulong ang pagiging sustainable. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Philippines wagi ng 2 tanso sa ginanap na 4th Asian Para Games. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa Balitang Nasyonal, may pasok sa October 31 kahit pa tinatawag itong ipit
o ipit na araw o napagitnaan ng dalawang holidays. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil base sa abiso ng Office of the Executive Secretary na walang balak ang palasyo na ideklarang holiday ang October 31. Nauna dito, idineklara na ng Malacanang na walang pasok sa October 30 para bigyang daan ang barangay at sangguniang kabataan elections. Wala ring pasok sa November 1 and 2 dahil sa undas. Nagpaalala din ang DOLE o ang Department of Labor and Employment nitong linggo sa mga employer kaugnay sa tamang pagbabayad ng sahod para sa mga manggagawang magre-report sa trabaho sa darating na holidays. Kasabay ng papuri ng alumni ng National Defense College of the Philippines o NDCP sa mabilis na aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa agresyon ng China, ay hinimok ng mga ito ang sambayanan na suportahan ng mga hakbangin ng gobyerno sa kasalukuyang gusot sa West Philippine Sea. Kasunod na rin ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na binibigyan ng matinding bigat ni President Marcos ang insidente kung saan binangga ng Chinese vessel para hadlangan ng Filipino supply boats sa harap ng maling salaysay na ipinagkakalat ng China. Ayon kay Aldin Cunha, ang Secretary General ng NDCP Alumni Association, dapat suportahan ng mga Pilipino si President Marcos at ang pamahalaan sa gitna ng patuloy na panghaharas na sa mga barko ng Pilipinas sa pagsasagawa nito ng mapayapang misyon sa sariling territorial waters ng bansa. Nakatakdang magtungo sa Abra ang mga opisyal ng Commission on Elections o COMELEC para siyasatin ang pag-aatrasan ng daang-daang kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, nakatakdang magtungo sa lalawigan ng Abra sina Executive Director Chofisto Elnas Jr. at Deputy Executive Director for Operations Rafael Olanya upang alamin ang sitwasyon doon at ang pag-aatrasa ng mga kandidato na umaabot na sa 250 na candidates. Ayon kay Garcia, nais nilang malaman kung ano ang tunay na nangyayari sa Abra. Makaraang may ulat na makarating sa kanila na ang pag-atrasan ay dahil umano sa pakiusap ng kanilang mga nakakatanda o elders. Matatandaang no October 18, nakatanggap na rin ng ulat ang COMELEC na isang kandidato sa pagkabarangay councilor sa Bukay, Abra ang namatay dahil sa pamamaril. Sa ulat ng PNP Cordillera Administrative Region kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr., wala naman umanong pananakot na nagaganap sa Abra. Napanatili ng Ormoc City sa lalawigan ng Leyte ang top rank bilang pinakamayaman na urban center sa hanay ng mga syudad sa Eastern Visayas sa huling tala noong katapusan ng 2022 ayon sa annual report ng Commission on Audit. Umaabot sa 7.47 billion ang assets ng Ormoc City, pinakamataas sa 6 pang syudad sa rehiyon. Sinabi naman ni Leyte Representative Richard Gomez na ang pagtutulungan ng lokal at city government barangay units, mga negosyante at lahat ng Ormocanians ang naging susi sa pag-angat na ekonomiya ng syudad. Binanggit naman ni Mayor Lucy Torres Gomez na malaki ang naging papel ng kanyang asawa sa financial stability ng Ormoc City. Si Representative Gomez ay nagsilbing mayor ng 2 termino bago tumakbo sa pagkakongresista noong 2022. Sa iba pang balitang nasyonal, ginawa ng simple ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng fuel subsidy o ayuda sa mga nasa sektor ng transportasyon na apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lutilla, sa halip na 3 buwan, nais ni Pangulong Marcos na gawing 1 buwan na lamang ang probisyon sa fuel subsidy. Sa kasalukuyan, kailangan umanong hintayin ng pamahalaan na umabot sa $80 per barrel ang presyo ng petrolyo sa world market sa loob ng 3 buwan bago magbigay ng ayuda. Sabi ni Lutilla, isa lamang ito sa mga hakbang na ipatutupad ni Pangulong Marcos para matulungan ang mga nasa transport sector. Ginawa ng Pangulo ang utos matapos ang sectoral meeting sa Malacanang kung saan ipinatawag ang mga opisyal ng Department of Transportation, DTI, DBM, Department of Agriculture, NEDA at ng DICT.
Balita sa ibayong dagat, patay ang 17 pasahero habang mahigit pa sa 100 ang sugatan na magsalpukan ng dalawang tren sa eastern city ng Bairab sa Bangladesh noong Lunes sa ulat. Magkasalungat ang direksyong tumatahak ang freight train at passenger train ng nasabing lungsod na bigla na lang pumasok sa parehong linya ang una at sumalpok sa huli. Dahil dito nadiskaril ang takbo ng dalawang bagon nito hanggang tuluyang tumaob bandang alas 4 ng hapon. Karaniwan na umano ang aksidente ng tren sa Bangladesh at ilan sa mga dahilan dito ay kapabayaan, lumang mga sasakyan at riles at poor signaling. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Masayang umuwi ang 30 na kababaihan mula sa lungsod ng Dagupan pagkatapos na matuto na gumawa ng food truck o basahan na pwede nilang pagkakitaan. Ginanap ang rug making project ngayong araw sa pangalawang palapag ng Dagupan City Public Library. Ito ay proyekto ng Dagupan City Library, Dagupan City Jail Female Dormitory at ng Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. Ang 30 na beneficiaries ng nasabing livelihood training ay kinabibilangan ng mga barangay nutrition scholar, barangay librarian, solo parents, ilang pang mga individual na bisita at ilang staff ng City Library. Ang trainer ay si Denise na residente ng Dagupan. Dati siyang person deprived of liberty o PDL, nakalabas noong buwan ng Agosto at kasalukuyang under probation. Nagpapasalamat si Denise sa pamunuan ng Dagupan City Jail Female Dorm dahil sa mga livelihood programs na kanilang ibinabahagi sa mga PDL na siya namang makakatulong sa kanila paglabas nila ng jail facility. Ang food truck ay naibibenta sa halagang 25 hanggang 30 pesos isang piraso. Ang ginagamit ay mga lumang mga damit o t-shirt. Ang Dagupan City Jail Female Dorm ay nagsusupply ng food truck sa isang mall dito sa lungsod ng Dagupan. Ang kanilang ginagamit o yung kanilang supply ay used clothing na kanilang namang binibili sa mga nagbibenta ng ukay-ukay. Isang incumbent nahaharap ngayon sa kasong murder ang isang incumbent punong barangay at dalawang iba pa kaugnay ng pamamaril noong nakaraang linggo sa isang kandidato sa pagkakapitan sa barangay sa isang barangay sa bayan ng Aguilar. Sa ulat ng PNP, kinilalang mga naarestong suspect na sina Maria Magnolia Repascol Gelido, 58 anyos, punong barangay ng Barangay Bayawas, Kelly Doroy Rosario, 54, kandidato para sa Barangay Kagawad ng Barangay Durungan, Punta sa mga Taram, at Jason Marquez Vicente, 32 anyos, ng Sitio Kasagatan, Barangay Bayawas. Ang tatlong suspect ay sangkot umano sa pamamaril kay Arnel Adolfo Flormata, 41, isang administrative supervisor ng Aboitiz Solar Services sa bayan ng Aguilar at ang kalaban ni Gelido sa barangay at Sangguniang Kabataan elections noong October 30. Si Flor Mata ay binaril ng nag-iisang gunman habang naglalakad papunta sa kanyang sasakyan upang magpalit ng sando matapos magsalita sa campaign na sortie sa Sitio Kasagatan, Barangay Bayawas, bandang alas 11:05 ng gabi noong October 22. Mabilis na tumakas ang gunman sa kayang tricycle na nagmamaneho ng kasabwat patungo sa National Road patungong bayan ng mga Taram. Si Flor Mata ay may tama ng bala sa kanyang ulot, dinala sa mga concerned citizens sa isang pribadong ospital sa Barangay Umangan sa mga Taram, ngunit idineclare ng doktor na dead on arrival. Samantala, sinabi ni Taminaya na si Vicente, ang driver ng getaway vehicle, ay sumuko sa pulisya alas 7:20 ng gabi noong October 24. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng extrajudicial confession na umamin sa kanyang partisipasyon sa krimen at pagkilala sa gunman at mastermind ng pagpatay. Siya ay tinulungan ng kanyang abogado na si Jodaline Zamuco Idos. Sa sabay-sabay na operasyon nitong umaga lamang, October 25, na-aresto si Rosario, ang gunman, sa kanyang tirahan sa kanyang bahay sa mga Taram kaninang alas 6:10 ng umaga. Si Gilido na isang re-electionist ay naaresto naman alas 6:05 ng umaga din sa kanyang tirahan. Sinabi naman ni Attorney Marino Salas, ang Provincial Election Supervisor ng Commission on Elections ng Barangay Bayawas, ay dinagdag sa mga hotspot ng Pangasinan Province.
Humigit kumulang 500 na riders ang lumahok sa Philippine Motorcycle Tourism Region 1 ride na umarangkada patungong Lingayen kahapon. Nagsimula ang Philippine Motorcycle Tourism Region 1 ride sa Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan. Isinagawa ang kanilang registration, kick-off program, mass at blessing ng mga motorsiklo sa St. Vincent Prayer Park. Mula rito, sila ay nagtungo sa bayan ng Calasiao. Sumunod na naging destinasyon ang bayan ng Lingayen at dito naman nasilayan ng mga rider ang ganda ng Capitol Beachfront, Limahong Tourism Center at ang Capitol Plaza. Nagkaroon ng maikling programa na pinangunahan ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Layon ng Philippine Motorcycle Tourism riders na tuklasin ang ganda at tumulong sa pagsulong ng turismo sa bansa sa pamamagitan ng kanilang ligtas at sama-samang pagbiyahe sa iba't ibang probinsya. Isa sa nakibahagi sa nasabing aktibidad ang Philippine Motorcycle Tourism Ambassadress na si Jet Li. Lumahok din ang ilang social media vloggers at iba't ibang samahan ng mga rider. Mula sa Capitol Plaza sa Lingayen, nagtungo ang mga rider sa lungsod ng Alaminos, ang tahanan ng pamosong 100 Islands, at dito mo magtatapos ang Philippine Motorcycle Tourism Ride Region 1. Sa iba pa natin mga balita, sa hangaring isulong ang sustainable bamboo industry para makamit ang mas luntiang kalikasan, maging kabalikat sa kabuhayan ang buong pamilya at sa tuloy-tuloy na kaunlaran para sa komunidad. Ginaganap ngayong araw ang Alaminos Bamboo Congress sa Don Leopoldo Convention Center. Dumalo sa aktibidad at nagbigay ng inspirasyon si City Mayor Art Brian Celeste sa mga key bamboo stakeholders at farmer entrepreneurs sa Uno Distrito. Pinuri at pinasalamatan ni Mayor Celeste ang dedikasyon ng bawat isa at hinikayat ng lahat ay pagpatuloy ang pagtatanim at pangangalaga ng kawayan upang mapunan ang kakulangan ng bamboo pole requirement ng 100 Islands Ikawan Factory at makatulong din na labanan ang climate change. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Umukit ang Team Philippines ng 2 tansong medalya sa swimming competition ng 4th Asian Para Games na ginanap sa China. Nanguna sa ratsada ng Pinoy squad sina national para swimmers Ernie Gawilan at Gary Behino na kapwa umani ng tansong medalya sa kani-kanilang mga events. Nais sana ni Gawilan na mapantayan o malampasan ang kanyang 3 gintong nakuha noong 2018 Asian Para Games na ginanap sa bansang Indonesia. Samantala sa iba pang balitang pampalakasan, ang PLDT diretso sa kanilang second win, samantalang sa NBA naman, Nuggets bubuksan ang NBA title defense laban sa Lakers. Supan niyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita sa hapon. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras po natin, 5:15 ng hapon. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Tara na tumasyal sa ating pinagmamalaking 100 Islands National Park. Subukan ang mga bagong amenities at activities katulad ng zipline, rappelling, wall climbing at helmet diving at mag-cliff diving sa Imelda Cave ng Marcos Island. Halina at mag-overnight sa bagong guest house sa Quezon Island. Mayroon din tayong bagong 2-story pavilion, floating cottage at mga gazebos. Isama po ninyo sa inyong itinerary ang 3 most developed islands: Quezon Island, Governor's Island at Children's Island. Tiyak nahahangaan din ang ganda ng Quirino Cave, Romulo Cave, Imelda Cave, Cathedral Cave, Coral Garden, Bat Island at Cuenco Tunnel. Welcome sa New 100 Islands. Hahangaan, babalik-balikan. I choose 100 Islands. I choose 100 Islands. Alaminos City, para sa lahat. Alaminos City, para sa lahat. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Anong gagawin natin? Sunod-sunod na sila. Ang mamahal ng presyo ng mga bilihin. Huwag kayong mag-alala.
Dahil narito na ang Magic Department Store Halloween Sale. Magic Department Store Halloween Sale. Mapapasigaw at magugulat ka sa diskwentong hatid ng Magic Department Store Halloween Sale. Dahil up to 70% discount mula men's and ladies RTWs, footwear, accessories, Pati bags? oo, pati bags at marami pang iba. Kaya mag-ready ka para mag-shopping We have to go now. sa Magic Department Store Halloween Sale. Magic Department Store Halloween Sale. Magic Department Store Halloween Sale. Up to 70% discount on great selections. October 13 to November 5, 2023. Available in all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1101 Series of 2023. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. DWIZ time. It is now 5:18. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Let Eternal Gardens be your perfect investment today and your preparation for a worry-free future. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:19 na po ng hapon at magandang hapon muli sa lahat ng mga PDL, Persons Deprived of Liberty, na andyan po sa Dagupan City Jail, female dorm. Baka by this time tapos na yung kanilang dance competition. Part pa rin na ano? Bahagi pa rin ito ng National Correctional Month ba? National Correctional Consciousness Month. Nakakaw. Kumusta po kayo? Sana okay po kayo. Sabi ko ang gagaling. Sabi ni Ma'am Noemi, sayang na sayang talaga dahil hindi niya napanood yung kanyang mga PDL kahapon. Kaya lang hindi naman sila pwedeng umabsent dun sa event o yung sa activity na kanilang pinuntahan. Sabi rin ni President Jin, parang ang saya-saya yung nakita niya yung mga pictures. Actually, ang saya talaga. Mas lalo naman ngayon, saya. Pero bilib ako dito sa ating mga dito sa mga PDL na to dyan dito sa Dagupan City. Pani, ang gaganda. Talented. Ang gagaling. Ayan, dami nga silang mga talents. Dami. Tsaka madali sila talagang turuan. Pero although sabi naman nila, parang, di ba yung sabi ni Isa, parang mas nabuksan yung isip nila nung nandiyan na sila dyan sa, dito sa jail. Ayan, marami silang mga bagay na hindi nila nagagawa noon, na nagagawa na nila. At marami silang natututunan, and syempre they have each other to comfort, to help. Ito po, National Correctional Consciousness Week. Ang theme ay dekalidad na programang pangpiitan tungo sa hangad na pagbabago at kaunlaran. So dito naman sa Dagupan City Public Library, ginanap kanina, maghapon yon, yung Rug Making Livelihood Project ng Dagupan City Public Library, kasama ang Dagupan City Jail Women's Dorm o Female Dormitory, kasama ang Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. Na mga kaibigan yung mga nabibili ho natin o binibili nating mga food rug,
Wag ho kayong masyadong kulang na lang hingin pag tumawad. At kinlaba lang, basahan lang to, used clothing. Medyo mahirap din siyang gawin, lalo na pag yung ilalak na yung paligid. Yun ang medyo mas matrabaho. Sa mas mahirap. So, pero magandang, nakita ko kanina na magandang livelihood siya. Tapos, livelihood na nga siya sa gagawa. Makakatulong pa ng malaki na mababawasan yung mga ipon nating mga old clothings na din, oo. Na kung minsan di mo lang sa may lalagay. Kung minsan gutay-gutay na, ang hirap mo pang pakawalan. So, yung kasi yung comfortable ka eh. Kaya naman siya nagutay kasi paborito mo siya. So yun, congratulations po. At syempre very gracious din ang ating city librarian sa kanyang pag-host sa nasabing mga participants mula sa iba't ibang grupo. So yun, part pa rin yun ng NACOCO? Part pa rin ng NACOCO. Tapos ng after lunch ay Arriba, yung ating mga staff ng BJMP o Dagupan City Jail, dahil meron silang activity pa. Yung retro dance contest. Pagkatapos niyan sa hindi ko alam kung anong day, 28 yata or 27, yun na yung parang grand, may awarding na. May awarding na nun. So, yun, di ba yung kahapon parang sas-sas pa lang yung mga in-award nila. So, ito, bago matapos tong week na to, yun na yung parang pinaka grand, na siya, awarding na siya. So, malalaman kung sino yung mga grand winners. Closing ceremonies na ng NACOCO, National Correctional Consciousness Week. And congratulations din sa Dagupan City Jail female dorm dahil ayon kay Ma'am Noemi, sila ay may mga na-receive silang mga awards sa national level at saka sa regional level. Ayan, congratulations. Parang deserve naman nila. Kita naman natin gaano sila kasipag doon sa para agarang tutun natin. Parang galing. Kahit sila, si Ma'am Cheryl, congratulations talented din niya. Siya rin yung mga all around sila Oo, parang ang galing nila. At alam din nila yung pinagagawa nila. Kaya nilang i-execute. Yan, magtuturo sila magsayaw. Sila din, marunong din sila sumayaw. At saka ang gagaling nilang designers. Oo. Yung concept nila para dun sa kanilang Miss UN, Miss United Nations. Pag sinabing UN, United Nations, syempre, yung mga participants, yung kanilang costume ay kung ano yung bansa na kanilang nire-represent. At talagang well-represented naman with the designs nung kanilang mga costume na made of recycled materials. Yan, oo. Mga plastic, garbage bag. Meron pa yung yung handle ng ma'am, handle ng yata walis. Ang galing yun, si Miss USA. Kaya nga, yun nga, sabi ko nga pati yung handle ng yung kay Miss USA, ayun yung hawak-hawak niyang parang siyang si Wonder Woman, parang ganun Tapos yung mga pati height, kuhang-kuha rin. Yung isa pero timing siya maging Miss USA, abuti hindi si Miss China naging USA. Tapos siya yung ayun si Japan. Si Japan. Tapos basta ang gagaling. Congratulations po sa lahat ng participants kahapon, yung mga nag-model representing costumes ng iba't ibang bansa, yung kanilang kasamang PDL na mga designers, at syempre yung mga nag-execute. Mahirap kayang buuin mo yung isang damit na tatahiin mo, by hand. Pero iba hindi kamay, nakamakina yung tahi nila. Siguro sa makina nasusublay nila 20 man, paano na nasumpal man Pero ang galing talaga nila. At saka yung Kim, yung yung designer na dalawa yung kanyang dinesign. Ang galing-galing niya. Itong mga to kapag sana magdulot ng positibo. Meron kasi mga ganyan yung kapag nasubukan na nilang pumasok sa loob, never na nilang gustong bumalik pa. Kaya parang nagbabago talaga sila o nabubuksan yung kanilang yung tamang daan. Dapat nilang tahakin. At saka nasabi kanina nung in-interview ko yung trainer si Denise, sabi niya gumagawa nga sila ng foot rug
dun sa loob ng jail facility, parang siya ay kumikita sila out of that. Parang monthly daw yung bigay sa kanila. Siyempre, pag ipon yun, yung pinagbentahan, and then monthly, sigara masusweldo. So, habang andun sila, wala namang ibang pagbibisihan kasi. Oo. So, parang ano na lang, parang hobby. Parang hobby lang nila, nakakadami sila, no? ng ginagawa. Mamaya mga kaibigan naman, galing tayo sa Alaminos City naman. Ginanap naman doon yung Joint Peace and Security Coordinating Center na ang nag-organize ay ang COMELEC. Siyempre kasama nilang PNP, Armed Forces of the Philippines, Coastal, NBI, PPCRV, nandun din, at saka DepEd, at lahat na ron. Pinag-usapan yung patungkol sa paparating na elections. At na malapit na. Na ilang araw na lang. Ayan. At yung mga paglilinaw doon sa mga kaganapan, sa mga nangyari nung mga nakalipas na araw. Mamaya, paparinig natin, meron tayong short interview. Buti na lang umulit kasi yung una ko nawala. Yan, meron ding ginanap kanina na signing, declaration of yung mga areas na tinatawag na yellow and orange. Parang ano lang, parang bagyo lang. Oo. Parang ulan pala. Oo, yellow alert, kantura. Yeah, declaration of election areas of concern pala. Declaration of election areas of concern in Pangasinan relative to barangay and Sangguniang Kabataan elections. Ayan. At yun nga, ipagdeklara nga nila na yung tatlong barangay sa Pangasinan ang yellow at saka dalawa naman ang orange. So, kanina isa yun sa kanilang pinag-usapan. Umabol pa yung isa, no? Oo. Tsaka yun, yung mga instructions, kasi sa 29, distribution na ng mga paraphernalias, yan. At saka kung ano pa mga pinag-usapan kanina, ibabahagi po natin yon. Sa ating pagbabalik, oras po natin, ganap ng alas 5:29. DWIZ DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Gawin ng tama, sundin ng tama ang mga ito ngayong botohan ng barangay at SK election. Alamin ang iyong precinct number bago pa man pumunta sa voting center. Mag-research at gumawa ng kodigo ng mga kandidatong iboboto para maiwasan ang pagkakamali. Sa iyong polling station, lumapit sa electoral board at humingi ng balota. Isang paalaala ngayong botohan hatid ng Aliw Broadcasting Corporation Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, DWIZ Digital News Team Radyo Ronda, AM Network Home Radio 97.9 at ng Aliw 23 Free TV. Sa October 30, tutukan ang pumili ng tama, iboto ang tama. DWIZ Barangay Election Coverage. I'm Beth Flores. Ako naman si Pastor Nestor Flores. Tandem kami sa buhay. Partner kami sa ministry. At sa bawat hamon ng buhay, we are ready. Alam namin, we are not alone in this race of life. Jesus is our faithful companion. We press on toward the goal to win the prize for which God has called us heavenward in Christ Jesus. Philippians 3:14. Jesus is alive. Accept, celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. MX3, tunay, natural at original. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco.
Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, Kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita DWIZ. Oras na po natin, alas 5:33 ng hapon. Ayan, ayon kay Ma'am Cheryl Ann Notarte Tamayo, culminating activity ng kanilang Nakuko celebration. Yung ano na ma'am, yung inyong retro dance competition. Ito naman si Joey Mafa. Dagupan Lesbian and Gay Association or Dalaga will hold Sindak Dalaga Gabi ng Sigaw, Sayaw at Saya. Ito ay Halloween costume party and dance contest sa Maluwod Elementary School. Mag-uumpisa ng alas 7 ng gabi. Alala ko si Mary Leopoldo Batawil. Yes, Batawil. Batawil. Mukhang wala pa akong nababasang nila. Pero kanina nagpunta ako ng City Hall, dumaan ako doon pauwi na. Wow, ang ganda na kasi meron na naman competition ang interdepartment ng LGU Alaminos. Ano na tawag doon? Para sa All Saints Day. Oo. Yung mga nakakatakot na ang ganda ng decoration sa Alaminos. Sabi nga nila, first prize kami, second ng legal, kandala si Caroline ng judge na sarili na. Inuna ang dala. First prize kami, second ng legal dyan. Sila na yung nag-judge. Pero fairness, ang ganda. Na nga ako kanina sabi ko, sayang kasi makita ko, hindi ko nadala yung cellphone, kaya hindi ako nakapagpa-picture. Pero, sa iba pa rin po natin mga balita, ang bilis. Ang galing po ng PNP po natin. Congratulations sa Pangasinan Provincial Police sa mabilis na pagkahuli. 2 days lang. Kailan ba yung kasi doon sa speech niya kanina, sabi niya after 2 days. 2 days lang na resolve po nila yung pagpatay doon sa isang kandidato para barangay kapitan sa barangay Barangay Bayawas sa bayan po ng Aguilar, at ang lumalabas na kanyang kalaban, yun mismo kalaban niya, incumbent kapitan ang kanyang nakalaban. So before noon, meron ng mga iringan sila sa social media. Meron ng nag-aaway na raw sila sa social media. Kaya kanina, ang advice ni hindi ko maalala tuloy. Silang dalawa Ang advice ni PD, Provincial Director Jeff Hangad, sa kanyang mga kapulisan, monitor your candidates. Kahit sa social media, yung kanila kung meron daw, kahit daw yung social media nila, i-monitor din. Kapag merong nakikitang parang mainit na raw yung bangayan sa social media, i-report at ayusin na kagad para hindi raw mantong sa ganon. At least i-monitor, hindi lang yung pag-monitor nila, pati sa social media i-monitor.
Ayan. At kanina nga, so lumabas nga na nahuli yung gunman, pati driver, at pati mastermind nahuli. So, yun yung itong si Jason Marquez Vicente, marami silang suspects. Tatlo lang sila. One of the suspects, taga Aguilar din. Tapos yung isa, gunman, Kelly Duroy Rosario. Yung isa driver. So, nauna yatang nag-ano yung... Babae? Yeah, sabi ko, lakas na loob. Yung driver ba yung merong isang sumuko siya, voluntary na sumuko. Ito si Jason Marquez Vicente. Siya yung kumanta. Kaya kinabukasan, siya yung driver. Siya yung, driver nga siya. Siya yung simultaneous nga yung ginawa nilang pag-grade kanina. Kaya nga biglaan din yung hindi na natin ma-blame. Biglaan din yung pagtawag nila ng press con kasi nga nahuli kanina lang alas 6:05 yung isa, yung si Kapitana. Yung babae. Tapos yung isa naman alas 6:10 kasi sa mga tarong pa siya. Kaya talagang kaya sabi, ba't ganito? Hindi pareho yung oras. Kasi hindi rin naman pareho yung pinag-pick up pa nila. Kaya sabay yan, simultaneous yung ginawa po nilang operation. At yun nga, kanina sabi kasi open naman na kinukwento ni doon sa meeting kanina, doon sa conference kanina, ang sabi daw ni the suspect, si Kapitana, hindi raw sila makakapaglabas ng ebidensya. Parang gano'n eh. Pero, ang sabi naman niya pero hindi maganda yung pagkasabi pero naka-record, pero parang tututukan siya ni PD. So, kanina may warning si PD sa lahat ng mga kandidato na huwag siyang susubukan. Parang huwag susubukan ng kapulisan. Alam naman natin si PD kapag magsalita. Oo, si Colonel Jeff Fanget. Talagang huwag niyo siyang susubukan dahil magaling yan. True, ang galing niya. At kanina meron din tayong interview rin. Pero hindi ko interview ko kay PD. Very proud ako doon. Kaya share ko sa inyo. Pero meron tayong mamaya ipaparinig natin. Konting interview rin kay Provincial Director Marino Salas. Ready na? Nandyan na sa'yo. Ayan. Kasi short din lang naman yan. Elections, Pangasinan. Oo, kasi ang tanong doon, kung paano yung magiging situation, siyempre kung sino papalit, ganon. At kumusta naman yung kandidatura din nung isa. So, ready na si hindi pa. Okay. Pero hindi mo pa siya nakita. Nakita mo na siya. Ha? Nakita mo na. O, sige. So, ready na, hindi pa. So, yung victim ay etong si Arnel Adolfo Flormata, 41 years old. Admin supervisor ng Aboitiz Solar Services na nakabase sa Aguilar at residente ng Barangay Bayawas sa nasabing bayan. Pala yun parang nagkalaban na rin yata sila noon. Hindi, ngayon pa lang sila maglalaban. Siyempre nakita naman siguro nila na kasi nga, di ba, taga-Aboitiz. Paano? Kahit paano. May sinasabi. So, ayan, ready na yung interview natin kanina kay Director Marino Salas. Yung suspects kasi doon sa nangyari sa Aguilar. Mga candidates. So, ano pong nangyayari doon sa candidates nila? Tuloy pa rin po ba? Okay. Substitution yan. Ang sa law is, ang pwede lang mag-substitute spouse. There's only one ground, death. Hindi namatay. But of course, depende yan kung gusto o hindi noong spouse, kung tatakbo. Pag ayaw po? Hindi, wala tayong magagawa. Wala na. Bakante na, wala na. What about the suspects? Yung mga suspects? Yung suspect naman, hanggang di naman convicted dyan with final judgment, pwede pa naman tumakbo yan. So, pwede siyang ma-elect? Pwedeng ma-elect. Now, kung ma-elect yan, then problema na ng DILG later on kung ma-proclaim. Tapos, reaction nyo na lang, sir, sa immediate na arrest? We commend yung PNP kasi nag-usap naman kami ni PD immediately pagka mangyayari kasi tatawag ka agad sa akin si PD. So yun lang naman ang palagi namang guidance namin is gawin lahat ng mga kaya. Nangako naman si PD na gagawin. So we are very thankful within 24 hours. Halos 24 hours nakahuli ka agad nila. Lahat mastermind, triggerman, get driver. So malakas yung ebidensya.
hindi naman naka-apekto yun sa overall ng Pangasinan, sir. So right now, categorically, we can say election-related yun. Sa ngayon, okay, pwede natin sabihin na election-related, pero yun na, kailangan pa na mapunta sa piskalya yan kasi piskalya ang magdedetermine yan Is the fiscal. Ngayon, nasa piskalya na yan kung whether or not there is probable cause. So, mahirap na mag-conclude kagad tayo na hindi validated information. Kasi makaka-apekto yan doon sa eleksyon natin. Hindi lang doon sa kanila, hindi lang doon sa barangay. Sa buong Pangasinan. Kasi ang pinaprotektahan natin, butante Kung matatakot silang lumabas, nakasabihin kagad natin election-related, yung mabutante, baka yung mga teacher mag-withdraw. So yan ang ina-avoid natin. Yun, tama. Yun ang na-address natin na kaya nga nagko-conference kami na siguraduhin na hindi matakot yung mga butante, hindi matakot mga teacher. So, ang pwede namin i-quote sa inyo, it's too early to say na election-related. Yes. It's for the fiscal. We have to abide we have to follow yung investigation procedure ng PNP. Hindi pa rin kami ang magsasabi, although kami hindi kami magsasabi kung election-related dyan. Law enforcement agency pa rin. Yung lugar, nadagdag na sa hotspots? Orange na. Kanina na dinesisyon na namin orange category na. Pag orange category na kasi yan, sigurado na magbibip kami ng security. Noong pa naman, ginawa na namin kagad. Ano pang mga lugar? Pero yung barangay Asin Este ng Malasiki. Yung nabaril na isa. Pero sir, yung pagkakadagdag nila sa orange category, sabi nyo kanina is dahil lang sa parameter na candidates sila. May shooting at candidates yung involved at may intense political rivalry, dalawa. Andun present. So, pwede na kagad na orange yan. Sir, as ko lang, gun ban ngayon, yung ba mga police, allowed sila magdala ng baril nila kahit na nakasibilyan? Yes. Ay, nakasibilyan, hindi. No, dapat they should be in their proper uniform. Except kung ang trabaho nila is intel. Kasi may ano pa rin yan, may documentation. Of course, may mga LO yan. Letter order or mayroong isang order na ini-issue nila na yung trabaho nila in the performance of their function. Sir, thank you. Yan po si Attorney Marino Salas, ang Provincial Election Supervisor dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Yung interview ko sa kanya na dito, hindi yata nag-record. Yung paliwanag niya kung ano ibig sabihin ng yellow or ng orange category. So, yung yata, yung parang sa yellow, parang hindi pa gaano intense. So, yung sa orange, yun yung kailangan ng mag-provide ng security. So, meron ng meron ng mga kaganapan. At yung sa yung sa Malasiki, sinasabi kasi natin merong Malasiki, may Urdaneta. So, kala natin 3 na incident. Yung candidate is from Malasiki. Candidate sa Malasiki, binaril sa Urdaneta. So, ganun yung Kaya yung ang orange category is Malasiki. Kasi sa Malasiki siya. Kaya lang yung naman medyo nadamay naman itong si Urdaneta. Yung parang ba't dito pa kayo nagbago? Di ba may maganyan? Na biglang masasama sa listahan ng mga babantayan tuloy. Di ba meron yung kumisa pinatay sa ibang lugar. Bantakdad Baloy. Aboridoy kin. Oo, siyempre damay sila nananahimik sila tinapon lang doon o damay na sila doon sa record. Ayan, malapit na po yung barangay elections, barangay and SK elections. Kaya yung mga kandidato, babala po yan at paalala, hindi po kailangang dumating sa ganyang sitwasyon na kakaroon kayo ng problema. At hindi yan simpleng problema dahil lang sa posisyon sa barangay, di ba? Parang yan. Kung sino man yung mastermind, makukulong talaga yan. True. Talagang sabi ni hindi siya papayag na hindi. Yan, meron siyang may matinding warning. Tingnan ko, hanapin ko kapag na-record ko yung mga yung warning ni provincial director sa lahat ng mga kandidato. Tsaka meron pang meron pang nilinaw din, nagalit din si nagpaliwanag si Attorney Salas, yung kasing lumabas na report ay isa siyang meeting de avance. So sabi niya hindi siya meeting de avance kasi kapag meeting de avance at may nangyari, parang sagutin din pala ng COMELEC. Kasi pag meeting de avance pala, kinakailangan bibigyan sila ng at least security. So, kung meeting de avance yun, dapat merong security, wala. So, parang ganon. Hindi rin sa meeting de avance, unang-una, walang permit. At saka, parang lang siya, parang
ano tawag dito, yung meeting lang. Sortie. Oo. Parang sortie lang nila yon na meeting lang sa isang private na lugar. At hindi siya meeting de avance kasi pala kapag ka meeting de avance kailangan kumuha din ng permit. Ayan sa LGU, sa mayor. So ngayon, ganoon din example kung si mayor hindi kanya kasama, natural mahirapan ka kumuha ng permit. So pero mga 3 days daw na walang action ng mayor, deemed approved. Pero halimbawa kapag ka ngayon denied, right there and then denied, pwede kang tumakbo sa COMELEC para i-appeal. So which i-overturn ko naman yung decision ni mayor, sabi naman niya. So kumbaga, kung kukuha siya bukas 26 Thursday, hindi siya binigyan, a-appeal pa siya 28. Tagal na, tapos na. Tapos na. Pati yung mga pati yung mga tawag nito, yung mga motorcade. Ayan, dapat daw may yung mga yan, may mga permit. Pero ang naman nila is para makapag-provide ng security. Yan. Parang yung mga nakaraang mga elections, local, national, pag may yan po palaging sinasabi ng Philippine National Police. Kailangan informed ang PNP, may mga permits, pero importante alam ng PNP para pag may nangyari, alam nila, unang-una alam nila na may magaganap na ganong activity, yan man ay meeting de avance o kung ano man, para pag nag-react sila o pag may report na natanggap, mabilis yung kanilang reaction. Alam nila, tukoy na nila kung saan sila pupunta. Kaya yung paalala nga po ulit natin, malapit na yung election, barangay and SK, ilang tulog na lang ay tapon nyo na yung mga masasamang criminal plans. Kung meron man. O kung anumang plano yan na hindi maganda laban sa inyong mga kalaban, tapon nyo na yun. Barangay and SK election lang yan. 2 years lang na uupo o magsaserve. O kaya, kung makailang election man kayo, ilang taon lang yan as compared yung lifetime nyo. Yung sa nangyari sa Aguilar, tsaka yung kaya sa Malasiki, medyo meron daw mga teachers na takot na. Meron daw ayaw na, parang umaatras na sila. Pero yan ang sabi ni Attorney Marino Salas, kahit na punuin niya, priority niya yung barangay na yun, punuin niya ng security, gagawin daw niya, matuloy lamang yung election. So yun ang talaga nila kanina, binigyan nila ng emphasis yung masiguro na safe. Hindi ba meron meaning yung safe sa election at saka yung champ. Yung safe sa PNP yun yung champ naman sa PPCRB. At ang PPCRB, sila lamang yung tanging may tawag sa kanila yung parang help desk, parang help desk ng sila lang, wala nang iba pang organisasyon ang pwedeng pumapel bilang parang VAD, meron term, kung mahanap ulit. Pero yun, parang safe desk ulit yun sila lang, ang PPCRB lang. At yun, tuloy-tuloy din. Itong 27, kanina nag-order si 27 is Friday. Ang order niya parang Operation Baklas. Yan, yung mga oversized at saka wala sa pwesto. Na mga inilagay sa hindi common poster area. Para lang kung private at kayo ay pinayagan. Magkakaroon pa rin sila ng mga Operation Baklas. At yun nga, sabi nga kanina ni Atty. Salas, talagang masama loob ko dahil nawala talagang record ko. Yun na. Ilan na rin sa Dagupan daw, ang dami daw nilang binigyan ng show cause order. Ayan, kung alam nyo yung inyong posters, tarpaulin ay oversized, tanggalin nyo na. Kaya nga sabi, ano bang ibig sabihin ng show cause order pag binigyan nyo? Ibig sabihin ng show cause order, pinagpapaliwanag sila, binibigyan sila ng pagkakataon magpaliwanag para hindi sila i-disqualify. Ayan. At sabi po ni Attorney Marino Salas nung aking nakapanayam sa kanyang opisina, kahit kunyari, ayan, meron kayong show cause order at para, sige na, withdraw na lang ako. Okay, withdraw ka. Pero meron ka pa rin criminal case. Andun pa rin yun. So, yan po mga kaibigan. At saka, naalala ko yung mga posters, mga tarpaulins na, di ba naka-frame yan sa kahoy. Sabi nung isa si Denise, balik ko lang dun sa ating
livelihood project kanina, sabi niya, sinabi ko dun sa mga kalugaran ko, kanto, pagkatapos ng eleksyon na, akin yung mga frame. Kasi gagawin niyang frame para sa rug making. Asa nagka-idea yung mga participants, ay, oo nga, sabi din ng BJMP at saka si Madam Librarian, yun. Kunin nyo, makakatulong pa kayo sa paglilinis. Ayun pala yung, VAD, Voters Assistance Desk. Ayan. At itong mga PPCRB raw, talaga na sila, high-tech na sila, na perfect naman na nila sa tagal ng panahon. Sila lamang daw yung, yung merong soft copy ng, sa COMELEC. Kaya ang bilis. Mas mabilis daw yung kaysa doon sa hard copy nga naman. Siyempre, isang pindot lang, mahanap na nila yung mga kailangan po nilang mga hanapin. So, hindi ko natanong kung yung sinabi, di ba may sinabi na 5 o'clock na yung yung election. Para doon sa special pero na oras pang senior citizen. Ay, hindi kasi nabanggit kanina at hindi ko na rin itanong. Pero ang sinabi nila na oras po ng election is 7 a.m. hanggang 3 p.m. So kung sakaling alas 3 na, nag-alas 3 na, wala ni hanggang dimanya, pila. Bibilangin sila, pwede pa naman. Pero ang pagbilang, hindi mag-start dito, 1, 2, 3, 4, kasi pwedeng start doon sa dulo. Doon sa last. Para yung tandaan mo yung number mo, ha? Bukunin yung mga pangalan nila doon sa last. Kaya yung, kung may dadagdag pa, wala so, na. hindi na pwede. Oops! I'm in. Kasi kapag dito nga naman, pwede pa sila magtakbuhan na. Syempre. Kaya, okay yung Pag sinabi, ikaw, nasa dulo ka, anong number mo? Patay ka. Last kang, sumingit ka, o kaya, trying hard na mapasama ka, agmo antay number mo. Hindi, at saka kukunin yung mga pangalan pa nila. Kaya yung mga, as long as nakuha yung mga pangalan nila, pwede pa rin silang mga bumoto. Yun. Pero so, ang pagboto nga, last minute, line. Mas maigi po yung pumunta kayo ng maaga, o kaya hours before the deadline, para tapos na, di ba? At saka ito yung kanina, yung sa PNP. Ito, PNP, kahit na naka-uniform siya, pagboboto siya, wala sa kailangang baril sa loob. So, kung gusto man niyang bumoto, iwanan niya yung baril niya doon sa may kasama siya. Hindi siya dapat papasok para bumoto na merong nakasukbit na baril. Kahit na naka-duty pa siya. Naka-duty, naka-uniform pa. Kasi wala naman talagang lugar ang baril sa loob ng botohan. Kaya hindi siya pwedeng magpasok ng Tatanong ko nga sana kanina pwede ba magpasok ng baril sa session? Bigla kasi di ba tinanong ko yung gun ban? Yung puli. Medyo pasok na yung na yun. Ipapala po sana, pwede silang pasok sa Hindi ko na tinanong yun. Ayan. Kahapon, mga kaibigan, sa iba pang balita po natin, dito sa lalawigan ng Pangasinan, specifically doon po sa bayan ng Binalunan, dumating po ang First Lady ng ating bansa, si Attorney Liza Marcos, at ginanap yung Love for All Caravan. Ayan, meron pong medical, mission at iba pa pagbibigay ng gamot. At ayon po sa report, ayon po sa Kapitolyo, sa provincial government ng Pangasinan, umabot sa 6,659 ang mga Pangasinense na nabiyayaan sa iba't ibang serbisyong handog na Love for All. Umiikot to sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pinangungunahan ni First Lady Liza Marcos. At syempre, siya ay sinalubong naman at winelcome doon sa Binalunan ni na Governor Ramon Gico III, ni na Vice Governor Mark Lambino at iba pang mga opisyales. Plus syempre sa 5th District, andun si Congressman Ramon Gico Jr. at ang mayor, puro Ramon po yan. The 4th naman yung mayor ng Binalunan, plus yung iba pang mga mayor sa 5th District at mula sa ibang lugar. Nakita ko doon sa mga pictures, andun din si Congressman Arthur Celeste mula sa 1st District ng Pangasinan at saka si dating mayor ng Bayambang, Mayor Cesar Quiambao, at saka yung iba pang mga opisyalis po natin. Sa po yan. So from Pangasinan, malalaman natin later kung saan ang sumunod na o susunod na lugar sa mga balitang syempre mailalabas sa mga pahayagan, lalo na sa kanilang mga online. Dahil pagbalita, kung minsan hindi mo na kailangang bumili ng newspaper, hindi mo na kailangang manood sa telebisyon, sa Facebook page na lang nila, mababasa na po natin o kaya ma-update na po na tayo. At syempre dahil bukod sa sinabi kanina ni Kaaron Susan na may mga LGUs like Alaminos na meron silang mga dekorasyon na tungkol sa
All Saints Day. All Saints Day. Meron ding mga malls at iba pang mga LGUs na meron na silang dekorasyon o mag-uumpisa na yung kanilang pagpapasaya patungkol sa upcoming Christmas sa pamamagitan ng pagpapailaw ng kanilang mga dekorasyon. Kasama na rin dyan syempre SM at saka yung iba pang mga mga malls. Bukas ba yun sa SM? SM Dagupan. Yeah, bukas na, no? Yes, asan na ba yung schedule? Missing schedule. Pero yung paalala ng DTI, yung mga bibili naman ng mga pailaw-ilaw, silaw-silaw nyo na dekorasyon sa bahay. Make sure na ito po ay merong quality control. Yan po ay hindi peke, para lalo na yung mga Christmas lights para iwas aksidente. Pagdating ng pag yan po ay na-decorate nyo na sa inyong mga sa inyong mga kabahayan or even sa mga opisina. Ayan, nakita ko na yung CHAMP, meaning ng CHAMP ng PPCRB ay CHAMP, clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful elections. Ayan. Ito ng CHAMP ng ng PPCRB. Kasi naalala ko lang kanina, yung ba sinasabi nga ni Provincial Director, kahit na yung mga bangayan sa social media, kahit marites lang. Yung mga marites daw sa social media, bigyan pansin yun. So wag hintaying lumala yung mga opposing parties. So monitor the activities of your pangalan ito, of the candidates, yung mga yung mga activities nila. Kanina merong may hirit yung mga kapulisan na kung pwede doon sa barangay nila para makaboto rin sila. Doon sila ma-assign. Pero kasi 'di ba, minsan parang ang hirap nila iwanan man iraay tapos ang boto ra di ang tagal kung pipila pa sila. Pero although naman yung priority naman talaga lalong-lalo na yung mga pulis sa pagboto. Pero mukhang hindi na pagbigyan. Siyempre may mga karamihan sa mga barangay, sila na rin, minsan may mga kamag-anak. Ayan, may mga kaibigan na boboto para para maiwasan daw maging bias. Pero buti pa yung ilang mga persons deprived of liberty dahil makakaboto sila. Oo. Kahit wala sila sa kanilang barangay. Oo, kasi ang gagawin yata pipick upin yung balota mula dun sa kanilang mga precincts. Ng BGMP. Ng COMELEC. Meron silang special designated na mga staff. Sila yung pupunta sa barangay, dadalhin nila yung balota dun sa BJMP o kaya jail facility. Pero pagkatapos bumoto, ibabalik dun sa precinct. Ang naman nila kanina, kasi konti lang staff ng COMELEC So ang nila kanina, BJMP. BJMP na. BJMP ang pupunta sa barangay-barangay. Sa mga barangay. Sa mga schools, kukuha sila ng balota. Pupunta nila doon, magpapaboto sila. Siguro may kasama rin siguro ng COMELEC. Pero magpapaboto sila and then pag babalik na. Kaya nga sabi nga nila mas mabilis. Mas mabilis yan kasi iilan lang sila. Pero meron pong isang jail facility na meron silang mga bagong pasok pa lang na PDL, makakauwi. Makakaboto dun sa kanyang precinct, pero escortan siya. Parang sa Tayug yata yun. Ilan lang, mga 3 or 4. Dahil konti lang sila. Tapos balik na agad sa kanilang jail facility. Ayan, kaya. At ito pa kasi merong mga ang sabi ni, huwag niyong papayagan na merong manggugulo. Kaya talagang parang ang daming mga dineploy, kaya nga meron pang Philippine Army, Coast Guard, at lahat na pinagsama-sama na sila para maraming andyan na para ma-ensure daw yung safe na election, clean and honest election. At kung may manggugulo, huwag niyong payagang manggulo, ilabas nyo. Pero teka muna, kasi kailangan nilang yung right nila to vote. Pabotohin nyo muna, tsaka nyo kalad ka rin. Pabotohin muna, tsaka nyo ikalaboso. Pabotohin muna daw, tsaka kalad ka rin palabas. Tsaka maglista-lista na rin tayo. Dahil, lalo na yung mga boboto sa barangay at sa SK. Yeah. Ang pwedeng bumoto hanggang age 30 ba sa SK? Parang 35 Pero yung dalawa yung nila pala. Dalawa yung balota nila. Dalawa yung balota nila. Pinakita kanina, isang red and saka isang black. Yan, yung black yata, yung para sa barangay, yung red para sa mga SK. So kung SK ka, dalawa yung balota mo. 15 to 17, yung red. Pag
18 to ano ka na, pag 15 to 17 ka lang, red lang. Pero kapag ka 18 ka na, pwede ka pa si SK, red and Saka black. sa barangay. Ayan. So, Kaya mga ingat ganon. lang. At saka yung paalala lang ha sa mga kandidato naman sa Sangguniang Kabataan. Lalo na yung para sa chairman, kagawad, huwag kayong mangangako ng alam nyong hindi naman magagawa. True. Yan. Ayan. Para yung maging tapat lang, huwag kayong tsaring na tutulong ako para ganito. Huwag yun. Oo. Pagdating na araw, tulungan niyo ako kanto. Yung tutulong tayo para makasecure ng scholarship. Ilang slots lang yung scholarship. Paano naman yung iba? Kumisa kasi meron sila yung parang nangangako silang parang ang laki-laki ng kanilang ano. Huwag kayo mangangako. Yung kaya lang. True. Yung kaya lang. At saka, meron pa kayong ilang araw. Ilang araw pa ba yung campaign? Hanggang ano na lang. Tignan nyo yung hanggang Sabado. Tignan nyo yung SK Law. Baka mamaya yung pinapangako nyo, wala naman dun sa ano. Takbo ko na lang sa susunod na kapitan. Okay, so mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Bukas po, ngayon ay Miyerkules na ngayon. So bukas Huwebes, muli po tayo magkakasama-sama sa ating programang Todo Balita sa hapon, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Nakasama po natin sa technical side si Robert Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ. Nagbabalita